My update of my mom Anjing McDermott. My mom Angie's body, her dead body, it is put in by a freezer in the Alaska Anchorage. And according to Gister May Bayaw, my husband of my sister Gigi, if we don't care and claim to a body of my mom Angie, dead body, then they will throw it away. Itapon nila ang bangkay ni mama kapag hindi namin nakuha yun or na-cremate, kapag hindi namin yun inaasikaso. By the way, okay, sabi ng husband ni Stephanie, kailangan namin magperma ng waiver ng papers na pumapayag kami na i-cremate yung mama Anjing namin. Pero Ate Stephanie, gusto kong malaman mo, hanggang cremate lang ang authority ko ha. Hindi yung ilibing mo si mama sa mga orc, mga ashes. Hindi ko papayag nun. Kasi kailangan talaga mauwi si mama kahit abuman lang niya. Ang gusto namin body, bangkay niya, pero wala kami pera dahil rin sa kapobrehon na mo, kawadon, kalisod. Dahil sa kahirapan ng buhay namin, mahirap lang kami kaya hindi namin kaya na mauwi dito si mama na buong buo. Then, sana man lang, Ate Stephanie, di ba sabi mo, wala ka nang tungkulin kay mama, patay na siya. Yun lang nasa contract mo. Di ba 5 years ka, almost yata 5 years, 4 years ka naglaga kay mama. Kahit yun man lang, inalagaan mo siya ng buhay pa, di ba? Alangan naman si mama mo bangon diha kaya para maglaga siyang bangkay, di ba? Hindi na. Di mangyari yun. Kaya ikaw na asa ni mama, kung pwede lang, pakiasikaso na lang at Ate Stephanie, please lang sa lahat ng papilis ni mama. Kailangan niya para madala na siya dito sa Cebu, para madala na siya ni Ate Cecilia. Mahankaroy siya sa diba? Para madala na siya ba? Sa Cebu. Parang awang mo na Ate Stephanie. Alam ko naman si mama, tinitrato mo siya na parang tunay mo ina. Kasi nagigelt ka, maina ka dito sa Pilipinas na hindi mo man malagaan. Bakit hindi mo dinadala yung mama mo sa Amerika? Yun ang tanong ko sa iyo. Para malagaan mo. Di ba may husband ka, tapos nurse ka pa sa Amerika. Sana ginawa mo sanang lahat para madala yung mama mo dyan. Para ikaw na mismo maglaga sa mama mo. So yun ang tanong ko sa iyo, Ate Stephanie. Pero wala na akong pakialam yun. Mama mo yan eh. Buhay niyo yun. Ang sa akin lang, napipil ko lang sa iyo. Inangkin mo kasi yung mama ko eh. Baka nakalimutan mo. Kahit kailan, hindi kayo makadugo. Hindi kanya anak. Kahit kailan. Kahit maguna pang mundo, kahit baliktarin pa nating mundo, magkaibigan lang kayo. Hanggang doon lang ang inyong relationship no. Nyo. Huwag kang umasta na parang mama mo yung mama ko. Alam mo, almost 1 year mo kaming hindi chinachat ni mama eh. Hindi video call eh. Kasi takot kang humingi kami ng pera. Di ba, napag-usapan na natin apat yun, Gigi, Anan, Chris, ikaw, Ate Stephanie, na hindi kami maghingi ng pera ni mama para makauwi lang si mama dito. Makakuha ng passport, ng pamasahe. Pero ano nangyari? 1 year kami hindi naghingi ng pera ng mama para makauwi siya dito. Ano nangyari? Umuwi na siyang bangkay, patay na. Abo na, kahit abo man lang madala dito. Alam mo, Stephanie, 11 years old pa akong walang ina. Si Chris 5, si Jet 12. Kaya gusto man namin makuha kahit abo lang niya. Yun na lang sana ang igip mo kay mama kay ngayong Pasko. Yun lang sana ang may bigay mo, may tulong mo sa amin. Di ba nag-usap kay ni Chris nga si mama, ilibing mo muna sa orc, sa ashes, tapos kapag uwi ka dito, ikaw magdala kay mama. Matagal pa yun. Baka maabutan pa tayo ng ilang Christmas noon. Tapos may cancer ka, may sakit ka pa, may pamilya ka dyan. Hindi ka na naman abalain. Yung obligasyon mo sanang gagawin mo, maganda yun, natuwa ako. Pero kami na lang ang maano sa iyo, maikog ba? Hindi ka na naman abalain kasi may sakit ka. Kami na lang anihiya sa iyo. Tapos yung obligasyon mo sanang gusto mong gawin, ibigay mo na lang ka Ate Cecilia yun. Kasi yun lang ang gustong matutulong natin sila madala yung abo ni mama dito. Yun lang. Pakiusap Ate Stephanie. Maswerte ka pa sa amin eh. Kasi nakasama mo ang mama namin kahit matanda na siya ng 4 years. Kami, 11 years ko lang nakasama ang mama ko. 1 year hanggang 11 years old. Si Gigi, 12. Si Chris, 5. Maswerte ka pa eh. Kasi nakasama mong mama ko, nakausap mo, nalagaan mo.
Kaya nga ako galit sa iyo eh. Naiinggit ako sa iyo. Dahil yung sanang magawa ko kay mama, malagaan ko, mahagkan ko, makausap ko, mag-away kami, ganun. Mamasyal kami sa mall. Hindi ko magawa. Dahil ikaw nang gumagawa nun. Ikaw nang gumagawa. Pero pasalamat pa rin ako sa iyo. Buong puso naming pasasalamatan ka. Tanawin namin yun na malaking utang na loob sa kabutihan na nagawa mo sa mama ko. Walang matutumbas yung pera. Kahit bayaran ka pa namin ng pera, kahit 1,000,000 pa, 5,000,000 pa, wala. Walang katumbas ang pera na ginagawa mo sa mama ko. Saludong ako sa iyo eh. Si mama dati, gusto niya pumunta sa Hawaii Honolulu. Kaso lang ayaw siya tanggapin ng mga pinsan niya doon. Sina Kauki, Guy, Idil, si Ida, Edith. Oh, tapos si Tita Luz, yung booking, nung buhay pa, si Palutik. Marami siyang pinsan doon eh. Gusto nga mama pumunta sa Hawaii, pero hindi siya tinanggap. Hindi magpabigat si mama doon, magtrabaho lang siya doon, hanggang makaipon siya ng pera, makauwi siya dito sa Pilipinas. Marami siyang pinsan doon. Pero hindi siya minahal, hindi siya tinanggap, pinagsilan siya ng pinto. Buti ka pa na ibang tao, hindi mo kadugo, hindi mo ka-relative si mama, hindi mo kano-ano, may malasakit ka, may puso ka. Binuksan mo yung pinto para kay mama. At saka may kapatid din si mama, Caroline sa London. May anak siyang dalawa, si Mike, si Martin sa Claudia, malaki na yun, matanda na yun. Pwede niya utusan nga, sige, puntahan nyo si Anjing, dalhin nyo dito sa London. O kaya, Martin, puntahan mo si Anjing, asiksuhin mo yung passport niya. Kasi sabi ni Caroline dati siya mamasay ni mama dito. Pero walang nangyari, hanggang sabi lang, tumuis dila lang. Tapos, sana ginawa yung Caroline nga, pinapunta niya si Martin, pinasikaso niya yung mama, passport niya, mga papilis sa mama. Tapos, sabi niya, bigyan niya pira si mama, pamasay pauwi dito sa Pilipinas. Sana ginawa niya yun. Hindi lang hanggang salita lang. Kaya, a million thanks sa iyo, Ate Stephanie. Dahil nagawa mo ang hindi magawa sa mapinsan ni mama sa Hawaii sila. Edith, Idel, Guy, Ida, Miyang, Talus, Chubuking, at saka nung buhay pa sila ba, si Kalutik. Kasi nung nakiusap si mama, medyo bata-bata, tapos mama 40 plus pa siya. Kasi nung iniwan kasi si mama ni Uncle John, natatakot siya. Marami siyang sakit, high blood, heart patol, natakot siya mag-isa, wala siyang work. Hindi niya alam paano harapin yung buhay niya doon. Kaya yun na lang solution niya, sana pumunta siya sa Hawaii, kaya lang tinanggihan pa siya. Hindi siya tinanggap, hindi siya minamahal. Kasi hindi siya sa Caroline. Caroline na ang close nila, yung kapatid mama na sa London, yun ang close na taga Hawaii. Hindi kasi siya sa Caroline eh. Ayon lang kay mama. Tingin lang kay mama, tayo basura, walang kwenta. Ayaw nila kay mama, hindi lang mahal sa mama. Kaya tinanggihan nila. Marami sila doon sa Hawaii. Marami. Hanggang mukhang sila, 10 yata. Pero hindi man siya nakiusap kay nila sa Pennsylvania, sa Australia, na Rusi, nilang Inklang, Pennsylvania. Sana doon lang siya nakiusap. Alam ko naman tanggapin siya doon eh. Ni Rusi, mabait yun eh, ni Inklang. Kasi nagsama kami dati ng ilang years sa bahay ni Talutik eh. Mahirap kami pa sa daga dati eh. Walang tubig suga, yung CR namin walang lababo, yung lang, babuslot lang, ganun lang. Baha hanggang dito. Nagsama kasi